Hello guys! Breakfast! We have Andox chicken. Medyo nagda-diet tayo ng slight, di ba? Slight lang naman. So, hindi ako masyadong nakakain ng chicken. Siguro, the past month. Ngayon lang ulit. Ayan. Amoy Jollibee! Grabe. Andox chicken breast part to, no? So, titikman natin yung kung juicy ba siya. Okay naman yung laki niya. This is 78 pesos na may kasamang isang gravy. Pero nag-add ako ng 5 pesos para may dalawa pang additional na gravy. And magkakamay tayo. Para sobrang sarap ng ating kain. Pero first of all, nag-pray na ako kanina pero sige. Walang hanggang pasasalamat to our dear Lord. Thank you very much po, dear Lord. Hanggang ngayon, meron kaming nakakain. Amoy natin, amoy Jollibee talaga eh. Jollibee siguro talaga yung peg ng Andox. Though most na nagchi-chicken ngayon, di ba, mga Kanto fried chicken, binu-blueprint nila kung ano yung recipe ng Jollibee. Tara, tikman na muna natin yung mismong, ito yung balat, tikman yung balat. Oily. Though, ano naman, syempre, ano ba expect mo sa fried chicken? Kaya nga fried. Expect mo na talagang medyo oily and hindi siya ganun ka-healthy. Pero masarap. Masarap. Alam mo yun, pag crunch mo ng balat, naramdaman mong pumutok yung ano, yung mantika. And that's not a healthy sign, but masarap naman kasi talaga. Guilty naman kasi. So, tikman natin yung laman niya kung juicy. Parang Jollibee lang talaga kinakain ko. So, syempre, to balance it out, we have brown rice para madali i-digest. Para hindi ako masyadong nagigilty kahit makarami kong kanin. Pati yung gravy, yung kulay nga niya, Jollibee nga. ₱78 yung chicken lang with gravy. Compared mo sa chicken ng Jollibee, ₱82, chicken with rice na yun. So kapag nag-rice ka pa, hindi ko maalam kung ₱15 o sabihin natin ₱15 yung rice ng Andox. 78 plus 15, 93. O mas mahal pa to kaysa sa Jollibee. Pero compare ko naman maano as in pure breast to ang laki oh. So dyan natin malaman mamaya. Medyo may babato-bato. Kaya maliliit lang naman. Kayang-kaya. Barley mocha. Marami tayo ditong savor. Maalat, not healthy, pero masarap. So ngayon, titikman na natin, o-open na natin yung mismong breast part. Yan siya. Dito magkakatalo if juicy pa rin ba siya or matigas na. From the looks of it, mukha namang malambot and juicy. And yes, malambot and juicy. Pag kumakain talaga ako ng ganito,
dapat nakangiti. Kasi sobrang blessing. Thank you po sa blessing. Na iniisip ko kasi makakataba to sa akin and maybe makafeel ako ng guilt dahil nga medyo nagda-diet. Medyo lang nga, medyo. Pero sige, andito na tayo. Kung nasa harap ko na, talagang maging grateful na lang ako sa moment na to. Ayoko muna isipin yung tataba, ganon. Andito na yun, nasa harap ko na. Ano pa bang magagawa ko? Choice ko naman na bumili nito. Sana bumili na lang ako ng... Anyway, hindi ko sure kung vlog 004 na to. Pwede. Kasi gusto ko i-track talaga yung aking vlogs. So siguro ito na nga yung 4 in between. Ito lang, kahit ito lang, bigay nyo na sa akin. Itong 15 minutes lang na to, nakamakain ako. Wala akong ibang iniisip. Kundi yung moment na to. Sobrang sarap ng aking kinakain. Na meron pa rin akong blessings hanggang ngayon. Sobra ako nagpapasalamat. Hindi ko iisipin yung health. This moment lang naman. This 15 minutes lang. Pero my time is ticking. Diba? Right now, halfway na tayo ng 15 minutes. Kaya hindi ko kailangan magmadali Hindi ko kailangan ubusin to in 15 minutes. Ang mahalaga sa 15 minutes na yun, yung time na sobra ko lang ini-enjoy yung fried chicken ng Andox. Saka na natin i-deal yung mga isipin sa ibang oras. Pero ito lang please, ito 7 minutes remaining. Ipikit lang ako at sobrang i-feel ko lang ang moment. Kasi guys, di ba, buhay naman natin. Grabe, naging life coach. Is made up of moments. Di ba kung wala ka sa present moment, hindi ka makaka-build ng magandang memories. Kaya gusto ko talaga every moment. Lalo ko pang dada. Lalo ko pang ebas. Hindi ko lang gawin yung sinasabi ko. Growth. Huwag na tayo naman kumakain ako habang nagsasalita. Mamaya mabash pa ako ng don't talk while your mouth is full. O di, kakain lang ako pag brunch. That's around 10 to 12. And then the rest, as much as possible, wala talaga kahit snacks, wala.
Harap. Harap ng kain ko. Sobrang harap. Hindi dahil simple, yes, masarap yung ulam. Pero yung nare-realize ko yung mga pagkakamali ko habang kumakain. Ay, yung alam ko na this moment is mine. This moment is really this moment. Yun yung nagpapasarap. What more, di ba, pag kumakain ka kasama yung mga mahal mo sa buhay, kasama yung mga family and friends mo, tapos masarap nga yung pagkain, yun yung isa sa mga bliss. Yun yung, kaya nga di ba, ang dami-daming mga restaurants, napagandahan ng restaurants kasi doon nagka-create ng moments, di ba? Kasama mo yung family mo, kakain kayo sa labas, may ambulansya. Kasama mo yung family mo, kakain kayo sa labas or either may magluluto sa bahay, kain kayo, tapos isi-share nyo yung moment, doon kayo nag-uusap-usap. Tapos pag masarap talaga yung pagkain, minsan doon nakadepend yung kung masarap yung usapan, kung masarap yung bonding, sa sarap ng pagkain. So, ang laking factor pala, no? Ngayon ko nare-realize kung bakit sobrang yung mga chef, grabe sila mag-put ng effort sa niluluto nila. Ito naging cook ako dati, pero hindi ito yung iniisip ko. Sabi ko basta may makain lang, basta masunod ko lang yung recipe. Pero minsan sa pagluluto, alam mo kapag yung niluto kapag nilagyan ng pagmamahal, ang cliche, pero lagyan ng pagmamahal yung pagluluto, pero at effort, kasi iba-iba yung love language niya, di ba? Maging sa pagluluto, minsan, paano ba nilalagay ng pagmamahal? Kasi kapag in-effortan talaga, doon mo ma-feel na napaka-special nung niluto, yung pagkain. And wala lang, talaga na-realize ko lang right now na ang laking bagay ng pagkain. Good food, good mood. Wow. Tsaka yung power niya para makapag-bind ng families, friends, teams, mga group, basta group of people na sabay-sabay kumakain. Di man mag-usap, pero yung sabay-sabay nakikita mo yung... Kasi pag kumakain tayo, it's a sign of vulnerability na ayaw, yung iba di ba ayaw makita na kumakain sila kasi parang ano ba yan, yung itsura ko pabang kumakain. Pero the fact na pinakita mo kung na kumakain ka or kumakain, basta ayun, it's a sign of you're just you're just eating. You hindi mo kailangan na your your power, your poise, you're really good and great. Wala kang pinapatunayan. Basta at that moment alam mo na parehas tayo na pare-parehas tayo na pinapakain lang ni Lord, ng ating Lord God, na bine-bless pa rin tayo sa moment na yun. Kaya sobra talaga nagpapasalamat ako sa food na to for today. And sa mga susunod na kain ko pa, yung mga ganitong sit down vlogs while eating. Thank you, Lord. Praise God.